Okay, ayan. Ayan o, master. Eto na naman tayo sa ating YouTube channel. At syempre, dito na naman tayo sa ating van, sa ating camper van ko, no? Ayan, so good evening po sa inyong lahat. Kung natatandaan nyo, last time, tayo, di ba? Meron tayong content sa Kaibiyang, nag-overnight tayo. Challenge yun, mga master. Ngayon naman, i-challenge ko yung sarili ko. Mag-overnight ulit tayo ngayon, mga master, no? At this time, hindi sa liblib na lugar. Ang gagawin natin is mag-stealth camping tayo sa urban. So in short, mga master, dito sa city, somewhere in basta kung saan matripa natin mag-sleep over, mag-overnight. Somewhere in kung mga parking na alanganin, bahala na kung saan tayo po pwedeng maka-sneak, no, makatulog kung saan man, hindi bawal pero hindi naman siguro delikado, basta. So in short, mga master, to cut the story short, urban stealth camping ang gagawin natin, no? Ayan, challenge natin, mag-overnight tayo. Hindi ko pa alam kung saan, mga master, wala pa akong mapiling spot. Kasi bigla-bigla naisip ko na to, no? Nung nakaraan ko pa iniisip to eh. Sabi ko gawin ko kaya, kaso lang inuna natin yung sa Kaibiyang natin, no? So, tapos na yun, okay na yun. Nag-enjoy ako ng mga master. This time, dito naman tayo sa urban stealth camping. Malakas ng loob ko, alam mo mga master, kung bakit. Kasi itong side window na to, itong driver side at saka itong passenger side, nung nagkaibiyang tayo, hindi pa tinted yan, no? Hindi pa, kailan ko lang tininto, kahapon lang. So kaya hindi ko siya binubuksan para lapat na lapat. So ngayon, mas yung stealth natin, medyo mas mataas kasi nga itong side window natin, passenger tsaka driver side window is tinted na. So ang hindi pa tinted dito itong front natin. Ito. Nagkamali ako diyan, dapat tinted na yan, kaso nagkamali ako. Nasobrahan sa alcohol yung tubig, kaya hindi masyadong dumikit yung tint, at saka nagbubbles, kaya tinanggal ko rin. Pero sapat na yan para makapag-stealth camping tayo, mga master. So, ano ang ating game plan for today? Syempre, unang-una, bibili muna ako ng pagkain, kasi ulam pala, kasi wala pa akong ulam, pero meron na akong pagkain. Meron na akong bigas, kompleto na halos. May kape na rin ako, tsaka may pansahing na rin tayo, may tubig. So, yun na lang ang kulang natin, ulam. At mamaya magluluto na rin ako, no? So, bibili muna tayo ng makakain natin or pagkain natin or ulam natin. Tapos magkahanap na tayo ng spot kung saan tayo magpapa-umaga. Yan ang challenge natin ngayon, mga master. Samahan nyo ako. Saan kaya tayo iniisip ko na kung saan eh. Basta ang concern natin dito is yung safety natin, no? So kailangan nakalock lahat ng window natin pag matutulog tayo. Ayan. Tingnan natin kung magagawa natin, mga master. Ang oras ay aga pa naman, alas 7. So alas 7 ng mga master, ng gabi. So mahaba pa yung oras natin, mahaba pa yung preparation natin. Makakaikot pa tayo para maghanap ng spot kung saan tayo magpapa-umaga. And syempre, makakabili pa tayo ng supply natin, ng pagkain natin. Actually, wala akong pera pala. Ano ba yan? Wala pala akong pera, mga master. Ang pera ko dito, ito lang, 50 pesos. As in, wala talaga. Wala naman yung wallet ko. Promise, pinanggas ko lahat eh. So, ito pa ang challenge natin. Mag-urban camping tayo, ng ang pera natin ay 50, 60, 70, 75, 80.
80 pesos. Sapat lang para makabili tayo ng ulam na dilata sa 80 pesos tingin ko. Or kung meron tayong manadaanan ng mga barbecuehan, yun. So may twist tayo mga master. Urban stealth camping with only 80 pesos ang pera natin sa ito yung budget natin, 80 pesos lang. Makakasurvive ba tayo o hindi? Let's find out mga master. So ayan na, let's go. Samahan nyo ako sa ating kabaliwan na naman ngayon, urban stealth camping. Here we go. So ay, teka lang, may music. So ayan mga master, 7:33 ng gabi. We have plenty of time para makapag-decide kung saan tayong spot mag-stay, mag-overnight. Tapos maghahanap muna tayo ng mabibiling ulam sa halagang 80 pesos kung susobra to. Itong 80 pesos na to. Ito lang yung budget natin ngayon. Taghirap force. Taghirap tayo ngayon mga master. 80 pesos para sa magdamag kung kakasya. Although meron na naman tayong bigas, meron tayong kape, may tubig na tayo. So ulam na lang ang kailangan natin i-provide ngayon, no? Ang hapunan. Nung nakaraan medyo social pa yung ano natin, yung overnight natin, pero ngayon talagang wala tayong budget. Wala akong pera pala sa wallet. So meron twist natin ngayon mga master. Walang pera. So yan, hanap na tayo ng mabibila ng ulam, no? Yun muna. Maaga pa naman. Makakapagdalo pa tayo. So ayan mga master, hingi tayo ng tulong. Wala tayong budget, di ba? Siya nga pala, pupunta tayo ng Parañaque mga master. Punta tayo sa kaibigan natin. Doon muna tayo dahil wala tayong budget, di ba? Nagawa tayo ng paraan para hindi tayo magutom. Pupuntahan natin yung isa nating tropa na si Rider King. Ano rin to, vlogger din, content creator. Naka-duty siya ngayon eh. So pupuntahan natin. Ang gagawin natin, bakit ikain tayo doon? Ng biskwit ba? So at least maano natin, tawag ito, malalaman na natin yung tiyan natin. Nag-iisip ako kung saan tayo mag-overnight. Basta mga master, ang goal natin is makapag-stealth camping tayo nang walang nakakaalam na nandito tayo sa loob ng van, no? Yun. At safe natin may raraos yung buong magdamag. So hanggang alas 5 na madaling araw tayo kasi bukas ng alas 6 may lakad. Ayan mga master, andito na tayo kay Rider King. Buburaw tayo dito ng pagkain. Wala tayong pagkain eh. Ayan mga master, nandito ako kay Rider King. Nakitambay lang ako. So, nag-iisip ako ngayon kung saan ako matutulog. Tsaka wala pa pala ako nabibiling ulam. 80 pesos lang yung pera ko mga master. Hindi pa ako naghahapunan. Mamaya na ako kakain bago matulog. Ayan, so nakipark muna ako dito. Kasi masyado pang maaga kanina. Anong oras pa lang? Alas 8 pa lang. Alas 7. Ngayon alas 9 pa lang. Mahaba pa yung oras ko. Mamaya mag-iikot-ikot ako kung saan ako magpapark. Para diretso na to. Mukhang uulan na naman eh. Sana wag umulan ng malakas para makapagpahinga tayo ng maayos. Tingnan natin kung kaya natin makasurvive sa urban challenge natin.
So ayan mga master, nagtambay muna ako dito kay sa tropa natin, Rider King, no. At nakiburaot muna ako. Kasi wala nga tayong budget ngayon. Nandito pa yung 80 pesos natin buo pa. Hindi pa ako nakakabili ng ulamin natin. Ang oras po ay alas 10 na ng gabi. Medyo inaantok-antok na ako, pero maghahanap pa tayo ng spot kung saan tayo makakapag-park na hindi tayo mahahalata. Ayan, so yun ang natin ngayon mga master. Hahanapin natin. Andito tayo sa Parañaque. Okay. Hanap na tayo ng mabibili ng ulam. Magugutom na rin ako eh. So ayan mga master, nandito tayo sa sa C5. May 7-Eleven dito. Huwag dyan, mahal dyan. So ayan mga master, nandito na tayo ngayon sa Las Piñas. Naghahanap pa rin ako ng mabibili ng ulam natin. Ganitong oras na. Master, dito tayo napunta sa sa Alphamart. Wala, no choice na eh. Sige, dito na lang tayo. May sumubra pa. 42 pesos mga master. So 42 bali 47 kasi nagbigay ako dun sa ang ulam natin eto, delata. Wala na eh, no choice. Yan talaga ang natin mga master. Kakainin ngayon kasi wala tayong budget. Okay, thank you. Ayan. So, meron na tayong budget meal na ulam. Meron na tayong dyan, meron na tayong bigas, pangsaing. Ang hahanapin na lang natin ngayon is ang ating spot. Nandito na tayo sa sa C5. Pero I don't think maganda tong pinapwestuhan natin. Marami pang tao dito eh. Tingnan ko lang muna yung parking natin eh. Okay. Alright. So yan mga master, magsasayang na muna tayo dito tayo sa C5, no. At meron pa nagsushoot dito. Ayun, no. Ayan, yung nakikita nyo yan, yung maraming mga tao. Magsasayang na ako. Itong ilaw natin, tama lang to kasi nga para hindi nila makita kung anong ginagawa natin, no? Hininaan ko eh, naka-dim lights tayo. At syempre mga master, meron tayong bigas. Ito ang stealth camping, no budget. May mga vlogger din dito eh. Parang gumagawa sila ng ng tawag nito, music television, MTV ba? Yan, kasya na yan sa atin. Alright, so ayan, sayang na tayo. Ito na, para mas malapit tayo. Mga rapper nga oh. Okay, kita nyo na. Yan mga master, malapit na maluto ang ating sinaing. So okay na to, pwede na tayong kumain. Alright, kain na na.
ang magiging challenge natin ngayon. Dahil syempre urbanized talaga tong lugar na to, ng urban. Meron security guard, maraming dumadaan na tao, maraming mga bystander na dumadaan, may mga nagbabasura, kung ano-ano, may mga basta maraming tambay. Ang magiging challenge natin is kung paano tayo matutulog, no? Nang hindi tayo manonotice. So kailangan i-park natin yung sasakyan sa spot kung saan hindi masyadong daanin ng mga tao or hindi talaga mapapansin na may tao sa loob. Pero magiging mahirap yun dahil nandito tayo sa C5, no? So, let's see mga master kung makakatulog tayo. Magkakaalaman yan mamaya. Tapusin na muna natin yung pagkain natin. Alright mga master. So magliligpit na tayo ng ating mga kinainan. Hindi ko naubos yung kanin, pero okay lang. Pwede pa bukas yan. Ligpitin na natin yung ating mga kinainan. Lagyan natin sa ano natin, dito sa ating taguan. Siyempre yung mga basura natin, sama-sama na yun dyan mga master. Malinis naman yan. Huwag na natin itatapon yung basura natin kung saan saan. Mayroon tayong baso dito. Dito yung baso na yan. Tapos yung ating butane, ligpitin natin. Mag-cause pa ng singaw, leak. Yan. So, para meron tayong space. Okay. Yan. At syempre, may tubig pala tayo dito. Tingin ko naman magiging safe tong spot na to. Kaso lang, dun sa pagtatambayan natin, pagpaparadahan natin, kita-kita tayo na tayo yung sasakyan dun. Ewan ko lang kung may nakapark. Kung may nakapark na iba, good, mas okay. Kasi magiging common. Sabihin na okay lang, parking naman yan eh. Pero kung tayo lang mag-isa ang magpo-park doon, baka maging mainit sa mata. Pero yung parking na yun malapit sa security guard house, sa guard house. So hindi naman siguro pagdududahan, no? Bahala na. Pero magpapaantok muna tayo. Dito muna tayo sa C5. Alright. Sold. Sold na mga master. Last plan, yung spot. Mayroon ako naisip na spot, dalawa na. So tatlo na yung spot natin na pwedeng pagtulugan. Just in case na sa plan A may sumita, lilipat tayo sa plan B. Tapos kung sa plan B may sumita pa rin, lilipat tayo sa plan C. So tatlo ang ating spot na pwedeng pagpalipasan ng gabi. Hopefully sana hindi naman umabot sa paalisin tayo, no? At syempre mga master, sana maging safe yung stay natin pagpapalipas natin ng gabi. And sana wala nga makapansin. So ayan mga master, ang oras ay 12. Ayan. 12:03 at hindi pa ako dinadalaw ng antok dahil naalala ko nagkape ako dun kina Rider King kanina. Di kagaya nung last natin sa sa Kaibiang Kanin, alas 12 pa lang nakatulog na tayo eh, kasi tahimik dun. Pero dito mukhang mahihirapan tayo makatulog nito. Meron pa nagsushooting dito sa tabi natin. So ayan mga master, time check. Ang oras ay magto 12:30 na ng madaling araw. So date natin is Wednesday, August 27,
2025. So pupunta na tayo sa first spot kung saan tayo ay magpapalipas ng gabi. Medyo wala nang mga tao dito sa sa C5, no? Dito sa may dinambayan natin. May mga pabalik-balik na bata, mga mga nang nang i-spot yung mga sasakyan may tao. So ayun, lipat tayo ng pwesto kasi dun sa spot na pupuntahan ko medyo hindi puntahan ng mga tao siguro pero malapit lang din sa kalsada. Bukas ilaw, ay nakikita nyo ba? Okay, punta na tayo mga master. Malapit lang naman dito yung spot na yun. Hindi naman siguro bawal, no? Basta hindi tayo nakakaabala sa traffic at yung lugar medyo open space naman, pwede yan. Yun, ayan mga master, ayan may mga sasakyan dito. So I think pwede tayo magpalipas ng gabi dito. Doon lang tayo sa gilid. Yan, dito tayo. Yan, nakaparga tayo ng maayos ng master. May katabi tayo sa sakyan. Tingin ko lang safe tong pinestuhan natin. Sana. Right, so ayusin na muna natin yung higaan natin mga master. Okay, so ano ba? Ayan, patayin ko na nga ilaw na isa. Dami natin ilaw. So ayan mga master, isi-set up na natin tong bed natin, no? Ayan lang. Medyo madilim. Ayan, set up natin yung bed natin. Nakikita nyo ba paano ko i-set up to? Pahihigain natin to ng ganito. Yan, tapos yung isa, ang luwag nito mga master. Ayan. So, ang gagawin natin is may karton tayo dito. Yung karton ilalagay natin sa harapan to. Para stealth tayo mga master. Itatabo natin doon sa harapan. Sa may driver seats. Alright, so yan, all set na mga master. Ayan, so nakatakip na yung natin, windshield sa harap. At syempre ready na tayo magpahinga mga master. So meron akong electric fan dito. Yan ang gagamitin natin, mag-electric fan tayo. Tapos ang setup natin mga master, hindi pwedeng saradong-sarado tayo dito. So mag-iiwan ako ng uwang. Isang tiny gap lang, konting gap lang sa natin, sa wall. Teka lang. Ayan, dito muna tayo. Ayan.
Mag-pray muna tayo para sa ating safety. Amen. Okay, let's do it mga master. So, maghanap tayo ng uwang. Uwangan natin to sa part na to. Maliit lang. Tiny uwang lang yan. Konting-konti lang. Ang importante, may pumasok na hangin. Tapos, syempre, mga master, ano na tayo? Para meron tayong hangin. Yun. Tawa na tayo. Good night na sa inyong lahat. Ako'y magpapahinga na. At sana maging maayos ang lahat. Sabi nila may bagyo pero wala namang paulan-ulan. Oh. So yan lang mga master. Good night na sa inyong lahat. See you tomorrow. Ang oras pala ay 1:45. Alright. So ayan mga master. Good morning po sa inyong lahat. At nakasurvive tayo sa sa overnight stay natin dito sa parking lot. Nawala na yung katabi ko Wala na yung katabi ko dito. Nasa sasakyan. Wait lang ha. Ayun. So, good morning. Good morning. Nakasurvive tayo mga master. Kaso lang, kanina umulan. Umulan na naman. Malakas yung ulan kaninang madaling araw. Nababasa nga yung paa ko dahil itong side na to, ito, ayan, nakauwang. Medyo malaki-laki yung uwang. So, nababasa yung paa ko. Ramdam ko yung ulan kanina. Pero syempre, inaantok ako. Kaya, tawag nito. Hindi tayo nagising. Hindi tayo bumangon. Okay. Ayos muna tayo ng mga higaan natin. Higpitin muna natin yung ating higaan. At pagano muna tayo ng master. Okay. So, ang oras ay 5:30. Ay, hindi. 5:16 ng madaling araw mga master. Hindi ganun kahimbing yung tulog ko, promise. Nahiga tayo ng 12:20 mga ganun, no? Mga pasado, 12:00 yata tayo nahiga. Kaso lang, gusto ko nang matulog. Ang problema, ewan ko ba, hindi ako at ease. Parang hindi ako, ewan ko kung tama yung pakiramdam ko. Wala namang problema. Kaso lang, talagang mga master. Angat na natin to. Angat muna natin to. Tingnan lang.
makatulog. Yun ang ano, tamang term. Kahit na pilitin kong pumikit, kahit na inaantok na ako, hindi ako makatulog kanina. Hindi ko alam kung bakit. Although mas safe tong spot na napili natin kumpara dun sa ano, sa Kaibiyang, no, yung inano natin. Kasi dito wala naman dumadaan. Tahimik lang mga master. Walang dumadaan, wala rin tao. Siguro dahil doon yung ano, yung subconscious ko, no. Dahil sa walang tao siguro active. Mas lalo siyang active kasi feeling ko siguro. Ganun lang, hindi siguro dahil hindi pa tayo sanay sa mga ganyang ano, galawan sa kalsada, no. Tsaka hindi naman kasi ako sanay matulog sa labas ng ano. Kung campsite okay lang, pero sa ganito yung lugar na ganito na walang safety, hindi pa ako, ngayon ko pa lang nagawa, yung pangilang beses pa lang. So, siguro dahil doon kaya ito makatulog, pero eventually naman mga bandang alas 3 siguro nakatulog na tayo. Yan sa umulan, tuloy-tuloy yung tulog natin, tapos saktong alas 5 nag-alarm kasi tong ano, nag-alarm tong cellphone natin ng saktong 5. So nagising tayo doon. Tapos pagising ko wala na yung katabi kong sasakyan. Nag-sleep over din pala yun, no? So ayan mga master, yan ang ganap. So dahil dyan successful yung ano natin, yung overnight natin dito sa van natin. Nagawa na naman natin mga master. Ano pa bang gagawin natin? Prepare na siguro ako ng ano, ng magkakape muna ako mga master, no? Prepare na lang tayo ng maiinom. Yung mga master, base muna ako ng damit. Base muna tayo ng damit. Kasi pinagpawisan na yung natin damit eh. Survive natin yung magdamag. Mas ano, maiksi yung tulog ko dito. Ay hindi. Halos pareho lang din. Yung sa Kaibiyang, ganun din ako eh. Hindi ako at ease. Hindi ako komportable. Yun ang experience natin ha. Twice na natin ginawa to. Hindi talaga kagaya nun sa bahay na kapag umiga ka, yung feeling mo matulog, yun talaga. Ganun pa rin mga master ang pakiramdam ko, yung subconscious ko, kahit na nakapikit ako, gumagana pa din, no? Kung ano-anong naiisip. Tapos eto pala, di ba nakahiga na akong ganyan? So nakahiga na ako, panay ang balikwas ko, tapos balikwas akong ganyan, titingin ako sa paligid, tapos balik na naman ako sa tulog. Kasi etong ano, bintana natin, no, pag sa labas hindi tayo kita, pero pag nasa loob ka, kita mo yung mga nasa labas. Kaya pag babalikwas ko, didilat ko yung mata ko, tapos titingin ako sa labas, kabilaan, aspikit na naman, maya't maya gano'n na naman, kada galaw ng katawan ko nagigising ako, tapos titingin sa labas kung anong nangyayari. So yun, ganun yung halos magdamag, ganun yung ginagawa natin. Kahit na nung umulan ng malakas kanina, ganun pa rin, nagising ako, tingin-tingin sa paligid, tapos tigit. So siguro ang nakatulog ako ng dire-diretso mga isang oras, alas 3 hanggang mga kulang-kulang 2 oras pala, kasi pagising ko saktong alas 5 na eh. Wala na yung katabi natin.
So yun, hanggang ngayon mga master. So all in all, experience natin dito, okay naman, safe. Walang taong kumatok, walang nakaalam na nandito tayo sa loob. Kumbaga, walang nag-osyoso. Yan. As in totally magdamag, wala namang tao. Pwede kong ulitin to dito sa part na to mga master. Pero syempre sa susunod sa iba naman. Mga master, ito pala yung ano, ito yung paligid ng ating slip overan. Isang malawak na parking na wala naman nakaparada. Ilan lang kami rito sa sakyan kagabi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 lang kami sa sakyan. Ito, pampito ako. So yan. So yan lang mga master. Maraming salamat sa pagsama nyo rito sa ating ano na naman, parking lot overnight urban challenge mga master. Na compare natin yung urban challenge, urban ano tawag ito, urban stealth camping mga master. So without budget. Urban stealth camping without budget. Ayun o, lakas ang ulan kagabi o. Ano, basang-basa o. So yan lang mga master. Ako uuwi na rin kasi maghahatid pa ako. May gagawin pa tayo. Maraming salamat po sa inyong lahat sa pagsama nyo rito sa ating pag-aabang nyo kung anong mangyayari sa atin dito sa kalsada. Successful naman, naging successful yung ano natin, stealth camping. Hindi naman tayo na naabala. Kumbaga, hindi rin tayo nakaabala, hindi tayo na istorbo ng kung sino man. So good choice din na dito tayo pumarada kasi kung banda roon sa kabila, dun sa mga area doon, ang daming nangangatok na mga kabataan. So siguro mas malamang hindi tayo makatulog doon. So at least itong option A natin gumana, no? And so yun lang mga master, maraming salamat po sa inyong lahat sa pagsama nyo rito sa ating another urban adventure. Successful yung kinalabasan kahit wala tayong budget at biglaan. Magkita-kita tayo sa susunod ulit na natin vlog. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sana nag-enjoy kayo sa ating sa ating ginawa. Okay, so yun lang. God bless po sa inyong lahat and good morning. Good morning.